Ni Lord at dasal ko ng mga tayo sa church sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaan. College na makita tayo at makilala ka. Unang araw pa lang ng pasukan na binati mo ako at sinabi ko sa sarili ko, heto na kaya yung lalaking nakikita ko sa panaginip ko. Siya na ba yung lalaking mamahalin ko at mag-iihan ng anak ko? Mr. Right. Yan yung mga bagay na sumagi sa utak ko habang ako ay nakahiga at naaalala ang iyong mukha na hanggang tenga ang ngiti nang makita tayo sa first day of class nung first year college. Hindi ko ini-expect na palang simulan na magkaroon ako ng boyfriend. College kasi ako noong unang nagka-boyfriend. Na-feel na mahalin din ako ng isang lalaki na magtatanggol sa akin at makapagabay ko sa saya at hirap ng buhay. Hanggang sa pinsan na tayo sa Pasay City Hall. Walang mga magulang, pero ando ng mga kaibigan para witness ang ating. Ako. Unang sumpaan. Sa harap niyo ko. Masaya pero malungkot. Kasi ang gabi, umalis ka para sa iyong trabaho. Sa gabi, umalis ka. Sabi ko, ba't pa pala kinakasal? O niliwan after ng celebration. Marami pagdaanan pa. Hindi ko masasabing simple lang ang pagsubok ng isang mag-asawa. Kasi lahat na ata ng pagsubok natin ng mag-asawa, binigay ni Lord sa atin. Walang araw na nalipas na sabi ko kay Lord, kaya ko pa ba? Halos sumundo na ako kasi feeling ko, hopeless na talo. Lalo pa ang unang lalaking minahal ko at pinagkatawalaan ng buhay ko ay kinalimutan na ang lahat na pinagsamahan at sinapaan natin sa harap ng hukumat at mga kaibigan. Dumating si Angel after 2 years. Napag-aantay para biyaan ng anak. Sabi ko, ngayon pa ba ako susuko? May Angel na ako, magpapalakas ang loob ko. Ipaglaban, ipagmahal ko si isang lalaking unang nagpatibok ng puso ko at maalay ang buong sarili ko sa iyo. Lumipas ang panahon, wala pa din pagbabago. Dumating si Matthew, ganun pa din, masalunod pa din ang sitwasyon. Sabi ko kay Lord, hindi pa ba sapat? At di mo pa ako tantanan? Hindi pa ba kayo natutuwa na nasasaktan ako? Di pa ba enough na lahat ng mga pagsubok na ito para sa akin? Hindi pa ba ako nakapasa sa iyo? Hindi. Perfect timing na dumating ang aking mga bunsong kapatid at ang mama ko. After 10 years na walang communication, pinagtakbong muli para gabayan at ituro sa akin na bumangon pa din, lumaban, ituloy ang buhay. Hindi ako naubusan ng pagpapatawad at umasa sa pagbabago. Hindi ko alam bakit ang lalaking mahal ko naman ng anak ko ay bumabalik-balik sa akin, pero umaalis uli. Nakakamiss ka, Mami. Yan yung katagang narinig ko sa iyo nang kinagulantang ko nung dumating ako dito sa Dubai. Sobra akong na-touch kasi ito lang. Sa haba ng panahon, ito ko lang yung narinig sa'yo. Wala akong free time, na hindi ka nag-video call araw-araw. Paramdam at naranasan ko na mahal mo na ulit ko. Narinig na ulit ako ng tahanan. Dubai yung nagpabago sa'yo. Dubai ang nagpamulat sa'yo na heto pala ang babaeng mahal mo na dapat hindi mo sinasaktan at iniiwan. Sabi ko kay Lord, ang bait mo pala eh. Kasi hindi niyo hinahayaan
hayaang masira ang aming relasyon at maging broken family. Maraming salamat sa iyo, Papa. Kasi isa to sa pangakong tinupad mo ni Parana sa akin ang dream wedding ko. Ang dream wedding proposal, photoshoots, and videos. Ibigay ang dream wedding na inasam-asam natin noon pa. Nalungkod sa altar na kasama ko at harap kay Lord at sumumpang muli at makasama sa habang buhay sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya hanggang kamatayan. Mula sa ibuturan ng aking puso, nangangako ko sa iyo muli at sa harap ng lahat na nandirito ngayon, pati na din kay Lord, na mamahalin kita ng buong tapat na walang halong pag-ibon. Tatanggapin ang buong buo sa isip, sa salita at sa gawa. Kakalimutan ko lahat ng masasakit at masasamang nangyari sa buhay natin. Ipinapangako ko na alagaan kita hanggang sa iyong pagtanda. Ibinabalik ko muli ang 100% na tiwala at umaasa ko na alagaan mo ito muli at hindi ka na ulit bibitaw sa ating sinampaan. Thank you talaga sa malaking pagbabago at pagmamahal mo sa akin, lalo na sa mga anak natin. Wala na akong ibang mahihiling pa at iisa lang ang may papangako ko sa iyo. Yun ang iyong-iyo ako palagi. I love you so much. Para sa iyo, to my ever-dearest wife, Mami Grace. So, first of all, I would like to thank to our Almighty God. Thank you, Lord, for giving to us this very special moment in our life. Thank you very much for this wonderful day. At para sa aking butihing asawa, at din ang aking mga anak na laging nasa tabi ko sa lahat ng oras. First, I'm sorry. I'm sorry to all what I did wrong and mistake to you. Hopefully this time, you will see my sincerity for you. And sorry kung galit ng gusto. Ang chance wedding natin. Siguro talagang ito ang plan ni God para sa atin. God knows the right time and the right place for us. And to you, my wife, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-aaruga, pag-intindi sa akin, pagtitiis sa mga moody times ko, at higit sa lahat, sa iyong never-ending na pagmamahal. I always pray na sana bigyan pa tayo ng kakilang lumika, ng kalakasan at buhay sa araw-araw, para magkaroon pa ako ng mahabang oras, para makabawi sa mga pagkukulang ko sa iyo, upang mapaglingkuran ka at makikatuwang sa paggabay sa ating mga anak. Mami, kapit lang tayo sa itaas, at huwag bibitaw. Malalampasan din natin ang lahat ng problema na ibibigay sa atin. Basta lagi tayong magkasama, walang imposible. I promise to God that I will love you always, in sickness and in health, till death do us part. I love you so much. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Paul and Grace.